Sundays na lang po kasi ako nandito. Ay, next Sunday po ay Lord's Supper pa, kaya ako po yung magkapasalamat na sa Panginoon. Yon, so yun po, ako nagkapasalamat sa Panginoon dahil bagaman po, yun nga, aalis na. Pero ako nagkapasalamat sa Panginoon sa 2 buwan na nakaspend po ulit dito. Bagaman talagang kulang po kasi, kumbaga po ay ngayon po 3 pamilya po kasi. Pamilya sa bahay, pamilya dito, tapos may isa pang bago. Kumbaga yung hirap pong pakihin ng oras Lalo po ngayon po kasi is yung golden anniversary po ngayon ng mga inay. Kumbaga po ay parang reunion na din kasi po, ang kuya po kasi ay, kumbaga kumpleto po kami 3 magkakapatid. Kaya, pero ako nagkapasalamat sa Panginoon na sila po ang nag-adjust sa akin kanina Kasi ang style po nila ay sisimba daw sila muna. So ang ginawa nila, maaga sila sumimba para abutin nila ako doon, para kahit picture man lang daw, di kumpleto kami sa picture. Kaya ako nagkapasalamat sa Panginoon na kumbaga yung hindi nila ako pinaghahanapan na kumbaga minsan na nga lang Kumbaga minsan na nga lang tayo makumpleto kaya alis pa. Sila po ang nag-adjust Kaya ako nagkapasalamat sa Panginoon doon. Then, nagkapasalamat din sa Panginoon na niloloko po kasi si Baby kanina kasi kompleto nga po kami doon. Kumbaga lahat yung 2 mag-asawa. Ang kuya pala po wala kasi may pasok daw. Niloloko si Baby kasi sabi ko, paboritong manugang ikaw lang ang hinila ng inay para magka-picture ng solo. Yun, kaya ako po nagkapasalamat din na welcome po siya sa bahay. Kumbaga yung mga pinsan ko po kung maasar yan parang taga doon. ako minsan napapahiya kay Bebe kasi kung asarin parang nangaasar lang sa akin Yun. At yun po, ako nagkapasalamat din sa buhay niyan. Baga mahirap po Kumbaga mahirap po ng malayo lalo ngayon. Iba hong lalayo ng malayo Pero ako nagkapasalamat sa Panginoon na yun nga po, siya ang ibinigay sa akin. Ako nagkapasalamat sa kanyang buhay. Parang tunay nga yung sinabi ni Jorik. Hindi po, ako yung nagkapasalamat. Hindi, actually, tunay po yun. Hindi ko po alam kung sa akin na. Kasi, kumbaga, ako po kasi yung may pagka-advance talaga mag-isip. Kumbaga kaya po yung sa sinasabi niya sa pag-aasawa. Yun po kumbaga kita ko na po na sa inyo, sa mga sa testimony ng mga nauna. Kumbaga po oo nga tunay nga yun kasi ako po bagong mag-asawa pero kumbaga nakikita ko na yung sinasabi ni Jorik na yun po general sa akin Kumbaga yun nasisilip ko din yung pagdating sa kumbaga general po, yung masarap lang siya kapag yung wala ka pa. Kumbaga excited lang tayo pag wala pa, pero pag nandun na, parang nakakasawa, gano'n. Kaya, hindi, general po yun, general. Sa lahat ng bagay po yun, sa lahat ng bagay. Hindi po lang sa gano'n. Opo, kasi po, ganun po talaga, nung kasi, especially po sa gamit, kagaya ng mga gamit. Yun po nasa Japan pa lang ako, kumbaga, ako po kumbaga hindi ko naranasan yung ma-enjoy yung pagdating sa mga gamit. Kaya nung nasa Japan po ako, yung gusto ko, bibilhin ko. Pero pag nabili ko naman, wala na. Siguro, enjoying ko ng mga months, weeks, pero nakakasawa. Kaya po, yun po para sa akin general sa lahat ng bagay. Kaya kailangan talaga ang Panginoon din Talagang kailangan mong makita mo yung bagay na pahiram lang lahat. Kaya i-enjoy mo siya, pero wag mong tatabunan yun wag mong iisipin na yun ay permanente sa iyo. Yun ay pahiram lang lahat kaya kailangan mong, kumbaga pagdating din kaya sa mga yung excited kayo mag-asawa. Kumbaga dalawa yan Masarap siya pag yung una, pero pag sinasabi niya nag-aaway na kayo, yung other 180, kumbaga kita mo yung 180, yung masaya kayo, pero hindi mo nakikita yung dadating kayo dun sa another 180 na meron kayong hindi pagkakasunduan. Kumbaga kasama po kasi sa buhay yun Hindi pwedeng doon ka lang nakapokus Kaya sabi ko sa Panginoon
tama, hindi nga madali. Hindi isang bagay lang yung paghahandaan mo, laging ano yung kabilaan. Kaya ako nagpapasalamat sa Panginoon doon na yung ganong view na nakikita mo yung hindi lang yung nakikita mo yung both side na view, yung hindi ka naka-focus lang doon sa magandang view. Kasi ito napagkwentuhan din namin ni Baby, sabi ko, mas madaling magpasalamat kapag nandoon ka sa stage na okay ka. Makakapagpasalamat ka pa kaya kapag nandoon ka sa stage na hindi ka okay. Kaya sabi ko, salamat sa Panginoon na nakikita mo yung hindi ka nagbabase lang sa isang view lang na yung ayos na view lang. Kumbaga, timbangin mo yung mga bagay-bagay na pagpasalamat mo sa Panginoon, matuto ka magpasalamat sa Panginoon kahit nandoon ka sa stage na hindi ka okay. Kaya yun po, prayer po ay pag-pray nyo po, another 1 year na naman. Pero ano po, pinaplano ko po kasi isang buwan naman po kasi yung bakasyon. Pinaplano ko po is hahatiin ko siya. Plano pa lang po, pero sana po ay payagan na gawin kong yung 1 month ay gagawin kong hahatiin ko siya para maka twice ako makauwi. And then iba. And then yun, pag-pray nyo din po yung ang aking flight po ay next Monday po. Next Monday 10 PM po ang aking flight. Gabayan po nawa ng Panginoon yung flight. Sana po ay hindi ganun kalakas yung turbulence. Bagaman di pa ako nakaranas ng ganun, pero pag-pray nyo po na sana ay safe na makababa doon ulit. And then, yun po, sa trabaho, pag-pray nyo po ako sa trabaho, nag-message na po yung isa kong katrabaho kanina, hindi ko palang alam kung bakit. Nag-chat po kasi ako, kinakamusta, pero hindi pa nag-reply kung bakit siya nag-chat. And then, lalaki at babae daw yan, lalaki at babae. And then pag-pray nyo din po, ari po ay nakuha ko sa prayer and fasting. Kumbaga ay ari prayer ni Pastor Rusty din. Bagaman, ang prayer po kasi ni Dikang sa prayer Pastor Rusty ay pagpalain ako ng Panginoon para i-bless ako ng Panginoon para makapag-bless ako ng iba. So, yun po ang isang nakita ko sa nakita ko sa prayer and fasting na sabi ko ay pwede kong i-adapt na sana pag-pray niyo po ako na pagpalain ako ng Panginoon, hindi naman yung sobra kasi baka pag sobra minsan nga pwedeng maging dahilan para lumayo. Kumbaga pagpalain ako ng Panginoon para magamit din ako sa iba. Yun po. So yun po, yun na lang po. Yun na lang po muna. Next year na po ulit.